Pinatatag ng coalition forces ang kanilang pinagsanig na lakas sa pamamagitan ng HIMARS Live Fire Exercise sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija bilang bahagi ng malawakang pagsasanay sa ilalim ng Salaknib 2026. Ulat ni Jamil Santos. Nasa aking likuran nga ang M142 High Mobility Artillery Rocket o mas kilalang HIMARS ng US Army at kasalukuyan niyang isinasagawa ang live fire exercise dito sa Barangay Canantong, Laur, Nueva Ecija. Mas pinaigting pa ang kakayahan sa depensa at koordinasyon ng mga puwersang militar sa isinagawang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS Live Fire Exercise bilang bahagi ng Salaknib 2026 Phase 1 sa Barangay Canantong, Laur, Nueva Ecija. Pinangunahan ang aktibidad ng Artillery Regiment ng Philippine Army, katuwang ang 7th Infantry Division kasama ang mga kasundaluhan mula sa mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos. Ayon sa Hukbong Katihan ng Pilipinas, layunin ng pagsasanay na palakasin ang interoperability o kakayahang magtulungan ng magkakaibang puwersa, partikular sa paggamit ng makabagong sandata at sistema sa larangan ng labanan. Tampok sa aktibidad ang pagpapakita ng precision strike capability ng HIMARS, isang combat-proven all-weather at 24/7 operational weapon system na kayang tumama ng mabilis at eksakto sa mga target kahit sa malalayong distansya. Sa isinagawang live fire exercise, sinubok ang koordinasyon, communication systems, at operational readiness ng mga kalahok sa isang simulated combat environment. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang paggalaw ng tropa patungo sa firing point, safety briefing na pinangunahan ni Lieutenant Colonel Jerry B. Dadang at ang HIMARS Live Fire Exercise Briefing mula kay Lieutenant Colonel Glenn Walton ng US Army. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang ganitong uri ng pagsasanay upang mapanatili ang kahandaan ng sandatahang lakas sa pagtatanggol ng bansa at masiguro ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Dagdag pa nila, ang Salaknib exercise ay isang joint at combined training ng Pilipinas at Estados Unidos na naglalayong maisagawa ang land defense concept ng bansa. Mapahusay ang sustainment operations at mapalakas ang interoperability ng mission combat systems. This is not the first time that we are firing the HIMARS. We fired this several years ago. We've done this already in maritime strike exercises, and we've also done this the same thing last year. This is just a continuing activity to maintain their currency on their skills on the HIMARS, and it's also a way for us to do interoperability exercises. And so today, what is happening over the horizon is you have a sea-sense capability that's enabled by UASs or drones with forward observers from both the Philippine Army and the United States Army. Layunin din itong mapahusay ang combined arms operations, mapatatag ang multi-domain operations at maipakita ang matibay na ugnayan sa ilalim ng Mutual Defense Treaty habang pinapalawak ang partisipasyon ng iba pang kaalyadong bansa. Patuloy ang isinasagawang Salaknib 2026 Phase 1 sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang bahagi ng pagpapalakas ng pambansang seguridad at kahandaan ng sandatahang lakas. Mula rito sa Laur, Nueva Ecija, ako si Jamil Santos, ang inyong pamilyang kaugnay para sa matatag na hukbong katihan ng Pilipinas.